Bata ni Digong, mga kababayan, nahuli ngayon at nakasuhan po ng graph, mga ka-GPnatics. Kilala nyo ba ito, mga kababayan? Natatandaan nyo ba yung iyakin na colonel, mga ka-GPnatics, na nagsumbong pa kay Senator Bato noon sa Senado? Si Colonel Grijaldo, mga kababayan, ay nahalungkat ngayon ang kanyang modus operandi. 51 na pulis, mga kababayan, ginamit daw di umano sa illegal na pagpapatayo po ng kanyang pribado, mga kababayan, na building. Ay, grabe, matindi to. Yung pulis, ginawang construction boy. Ayos din tong si Grijaldo, mga kababayan, So, ayon po sa balita, nasa na yun? Ayan. Ayon po dito sa balita, Police Colonel faces grab case for allegedly deploying 51 cops, mga kababayan, to construct building in Cebu. Oy, ibang klase. So sabi dito, a police colonel is facing a grab case at the Sandigan Bayan over allegedly ordering 51 police officers to work on the construction of a private building he reportedly owns in Cebu City. Nako, pero inyo, police lang police colonel, pero kayang-kayang magpatayo ng pagkalaki-laking building. Pati yung mga tao, ginagawang construction boy. The prosecution alleged Police Colonel Hector Ordani Grijaldo Jr. took advantage of his position and acted with evident bad faith when he allegedly deployed police officers from Regional Mobile Force Battalion 7 to construct a private structure from August 2019 to April 2020. Ay, mga kababayan, panahon ni Digong, 2019 hanggang 2020. Aba, iba talagang klase. Ano to, para makatipid? The building is allegedly located on public property in situ Cantimpla in Barangay Tabunan, Cebu City. According to the criminal information filed on August 29, 2025, the alleged act cost the government 9.4 million in salaries paid to the police officers and in Philippine National Police resources to transport them to the construction site. Aba, mga kababayan, ito yung nagastos ng gobyerno para i-deploy yung 51 na kapulisan para magtrabaho sa construction. Biruin mo, 9.4 million to, mga kababayan, hindi lang Nako yan daw po yung nagastos ng gobyerno, pambayad po sa pag-deploy ng mga pulis papunta doon. Kaya pala yung mga pulis dati nawawala. Kaya pala yung mga pulis dati, mga kababayan, busy. Yun pala, mayroong pinagkakabalahan. Grijaldo on Thursday personally attended the hearing at the Sandigan Bayan Port Division. During the hearing, prosecution witness Police Major General Domingos si Major General Domingos Kabilan testified that he conducted an independent inspection of the area where the construction allegedly took place. Upon questioning by the defense, Kabilan said he did not personally hear any orders instructing police officers to take part in the construction. He told the court that he conducted an informal inspection after being informed by another police officer on the construction activities at the site. Tibay talaga ng pagmumukha. Pero ang tanong dito, mga kababayan, paano po nakaka-acquired ng ganitong kalaking yaman yung mga pulis na kagaya ni Grijaldo? Magkano lang po ang trabaho ng isang colonel?
mga ka-GPnatics. 'Di ba? Not unless tama yung sinasabi ni Royina Garma na itong mga to ay tumatanggap po, mga kababayan, ng lagay galing sa PCSO. 'Di ba? Nagaling sa hindi maganda at kung saan-saan pa. Yung mga pagpatay, 'di ba? Mga kababayan, sila po ay nakakatanggap ng reward. Kasi malaking yung pinag-uusapan dito ha. Tingnan mo, 51 na pulis pinagtrabaho sa construction site. Kung 51 ang nagtatrabaho, mga ka-GPnatics, ibig sabihin, malaki po talaga yung kinonstruct, yung pinatayo na property dito nitong si Grijaldo. Diba? Sabi dito, according to the criminal he told the court that he conducted, nabasa na natin, also charged in the case is police SGM Jesus Pescante Bato Balonos, Battalion Executive Senior Police Officer. Both accused were earlier allowed to post bail amounting of 90,000. Grijaldo was earlier cited in contempt by the House of Representatives over repeated failure to show up before the Quadcom probe extrajudicial killings during the Duterte administration. Ito ay katunayan na masasabi natin, mga kababayan, na may grave abuse of power. 'Di ba? Ginamit nila yung kanilang pwesto, yung kanilang ranggo para gamitin yung mga kapulisan. Ang mga kapulisan natin, dapat ginagamit ito sa pagsugpo ng krimen. Ginagamit ito, mga kababayan, para magkaroon ng visibility sa mga 'di ba? Police visibility sa mga daan. At syempre mag-follow up ng mga kaso. Pero dito, ibang klase, mga ka-GPnatics. Yung mga pulis, ginagawang utusan. Nagtataka lang ako, no? Bakit yung ibang mga pulis, 51 sila? So parang out of 51, dalawa lang ata yung nagsalita, mga ka-GPnatics. Ibig sabihin, dalawa lang yung tao na umangal. Ibig bang sabihin, yung 49 na tao ay tumatanggap din, mga ka-GPnatics? Kayo papayag kayo, pulis kayo, tapos gagawin lang kayong construction boy? Baka GP hindi naman construction boy, baka tagabantay ng mansyon. 'Di ba? Hi Ma'am Lucy San Ramon, pakpay na, baka may kinalaman pa si Bato. Pulis din. Yung Colonel mukha pa lang pangguns na yung nakikita sa pelikula, sabi ni Carl Joseph Escarian. Siya yung guys, siya yung tawag dito, lumapit kay Senator Bato at sabi niyang ganon, siya daw po ay pinupuwersa na magsalita laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Natatandaan niyo yon? Siya yon, mga kababayan, na nagdadahilan pa kaya hindi daw po siya maka-attend ay dahil meron daw po siyang karamdaman. Nagpa-hospital daw po siya, nagpa-opera daw po siya. Pero sabi ng mga doktor, teka lang. Oo, inoperahan ka namin. Pero yung opera na yan, ay kahit isang araw, pwede ka nang i-discharge. Pwede ka nang umattend, pwede ka nang pumunta, pwede ka nang pumasok. Pero siya, mga kababayan, hindi pa daw. Di ba? May sariling desisyon ng loko. Yan si Colonel Grijaldo. Oh, siguro alam yan ni Bongo. At sigurado alam yan, mga kababayan, kasi at that time nung panahon na yan, sa pagkakaalam ko, wait lang. Kailan ba tumakbo si Senator Bato bilang senador? Mga ka-GPnatics? 2019, paalis na rin si Bato. Pero baka inabot pa rin yan, mga kababayan. Baka inabot pa rin. Pero sigurado ako, alam ito ng mga nasa taas. Alam ito ng mga nasa taas. Imposible naman na hindi alam ito ng mga nasa taas. Magagamit mo yung 51 na pulis, dadalin mo dun sa area mo, i-deploy ng gobyerno, gumastos pa ang gobyerno ng 9.4 million para lang ma-deploy. 'Di ba? Doon sa
paggawa po ng bahay mo. Biruin mo, kung 9.4 million ang ginastos ng gobyerno na nasayang mga ka-GPnatics, what more kung ano yung ginastos or magkano yung ginastos ni Grijaldo sa pagpapatayo ng kanyang property, ng kanyang mansyon. 'Di ba? Sa makatuwid, mga ka-GPnatics, sigurado may basbas ito ng nasa itaas. Kaya protektado sila, 'di ba? Oo. Police, magkano sahod nun? 10K a day? Tingnan natin kung magkano yung sahod ng ng colonel. Kaya ano na lang natin, kay ChatGPT na lang natin. Accurate naman tayo. Ito eh. Police Colonel. Nahirapan si sa Pilipinas daw. Mga kababayan, ang basic salary ng isang police colonel katumbas ng dating senior superintendent sa ilalim ng Philippine National Police ay nakabase sa Salary Standardization Law. Salary grade, ang police colonel ay salary grade 27 or SG27. Basic monthly salary, humigit kumulang 102,000 kada buwan. Basic pay pa lamang. Mga ka-GPnatics, sige nga. 102,000 kada buwan. So, palagay ko mga ka-GPnatics, yung 102,000 buwan-buwan, hindi mo naman yan eh. Kumbaga kasi ang pagtatansya niyan, syempre, pag sumasahod ka, hindi naman yan kompleto na naiipon mo buwan-buwan, di ba? Syempre, may expenses ka dyan. Pagkain, yung mga damit mo, o yung mga tawag dito, mga kababayan, mga sapatos mo, something like that, yung mga bisyo mo, di ba? Maraming paggagastusan. O kuryente, ano pa? Yung mga basic needs. Sa makatuwid, ako lang sa totoo lang ngayon, marami binabayaran. Kuryente, upa, kung nangungupahan sila kasama upa. Tapos, ano pa? Yung pagkain namin, 1,000 kada isang araw. Mga kababayan, imposible naman ito mga to, yung 102,000 na yan, maisisave niya yan kada buwan. Sa makatuwid, mga ka-GPnatics, kaya nga po nakasuhan ng GRAP itong si Colonel Grijaldo kasi may nakita ang Sandigan Bayan na parang, uy, may dito, may something 'di ba? Merong kakaiba. Kasi ganito lang yung sahod mo, nakakapagpatayo ka ng pagkalaki-laking mansyon. Tapos gagamit ka pa ng mga kapulisan na 51, mga ka-GPnatics. So, ibig sabihin, malaki talaga. Hindi nga lang binabanggit dito kung gaano kalaki yung kanyang property. Pero kung 51 katao yun, at saka syempre 51 katao, mga pulis, nakabantay. Hindi naman yun sila magmamason. Di ba? Hindi yun sila magmamason. Baka hindi nga rin mag-labor yan. Baka magbabantay lang yan dun sa area. Ang tanong kasi dito, mga kababayan, bakit sila pinadala? May mga loans pa na babayaran, di ba? Bakit sila pinadala doon? Anong trabaho ang gagawin ng mga pulis doon? Hindi yan sila trabaho na magko-construct talaga sila, na magli-labor sila, na sila yung magmamason. Hindi ganoon na magiging trabaho niyan. Ibig sabihin, mga kababayan, merong secret na ginagawa, may lihim na transaction or may lihim po na nangyayari doon sa lugar na yon. 'Di ba?
Maaring yung mga pulis, tagabantay. Baka may makasalisi, baka mamaya, mga kababayan, ay mayroong mga makatuklas ng kanilang mga lihim doon. Oh. May sahod pa sila sa construction, baka foreman lang sila. Malamang yan, tagapagbantay doon sa area. Alangan naman pulis, mga kababayan, sila yung magmamason, anong skill meron sila? Baka nga sa tawag dito, baka pati sa pagle-labor hindi nila kayanin, ang hirap maging labor. Oh. Magkakaproblema yan kapag mag-retire basta may kaso. Tama. Sana nga matanggalan ng pensyon. 'Di ba? Sana matanggalan ng pensyon para mga kababayan danasin nila yung mga bagay na hindi nila dinanas noon. Kung nagpakasasa sila sa panahon ni Duterte, sana sana ngayon, no? Batas ang umiral at talagang mahabol sila. Ma'am Elizabeth Napisa, to make the story short, bawal ang ginagawa. Correct. Merong kahina-hinala na ginagawa itong mga ito. 'Di ba? Baka nga mamaya mga kababayan, baka diyan may sustento pa sa kabit, no? Baka nga mamaya baka diyan sila nagluluto ng pinagbabawal na gamot o kaya mga kababayan diyan dinadala yung alam niyo yung mga pinapatay nila nung mga panahon ni Duterte, nung panahon ng tukhang, panahon ng extrajudicial killings, baka diyan nilulubog. 'Di ba? Alam niyo yung kwento mga kababayan na pampatibay daw sa isang mga haligi ng isang building o kaya ng mga tulay, kailangan na dugo ng tao o kaya yung tao mismo ang ilalagay mo? Baka mamaya mga kababayan nung panahon na yun uso pa naman ng tukhang, uso yung extrajudicial killings. 'Di ba maraming mga namamatay noon na hindi na nakikita? Baka doon dinadala, doon na binabaon. Kaya bantay sarado mga pulis dahil may monkey business, sabi ni Ligaspi. Sir GP, out muna ako, work mode. Thank you so much, Ma'am Monanases. Yun, natumbok mo, Sir GP, sabi ni Randy Agustin. Wala naman ako ibang iisipin talaga Malamang yun na yun, mga kababayan. At nagtataka tayo, bakit gobyerno ay nagbigay ng 51 na kapulisan para lang magbantay, para lang mga kababayan, i-deploy doon sa pinapagawang building ni Grijaldo. 'Di ba? Napakatanga naman ng gobyerno dati. Anong gagawin ng kapulisan doon? Hindi kasi meron silang intel doon. May intel, mga kababayan, meron silang minamatsyagan doon, GP. Anip. Oo. Sabi ni Mama Wawalina, yun, nakahabol daw, kaso late ka na. Replay ka na lang ulit. Oo. Dante Patricia, shoutout po. Sabi ni Jack, yung hinahalo sa simento? Oo. Bakit ngayon lang po kayo nakarinig ng ganyan? Nung mga maliliit pa kayo, yung mga kababayan, yung mga tulay na ginagawa dati, di ba may mga nagmumulto? Di ba mga usap-usapan ng mga matatanda ay ito ay pinapaduguan para maging matibay. Hindi nyo ba alam yung kwento na yon? Anyway, mga kababayan, thank you so much po muli sa inyong lahat At magkita-kita po muli tayo bukas sa araw po ng mga puso, mga kababayan, ay muli tayo magkita-kita. Ito po ang inyong abang lingkod, JN